Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang word na logistic. Madalas kasi natin yang makita o mabasa sa Shopee app. So ano nga ba yung logistic na yan? Para saan ang logistic na yan? Ano nga ba ang function ng mga logistics na yan? So yan ang pag-uusapan natin. So wag na natin patagalin. Let's go! Ano nga ba ang meaning ng logistic? Ang logistic po, ito po yung process ng pagmamanage ng resources na to be transported sa destination. So, ang ibig sabihin nun, itong mga logistic na to, sila ang kamay at paa ng ating mga parcel patungo sa ating mga buyers kapag nag-order sila. So, sila yung tinatawag na 3PL o yung tinatawag na third-party logistic. So, in a simple manner, sila yung ating mga riders. Yung mga delivery and pick-up riders na pumupunta sa bahay natin every time meron tayong pick-up at every time na meron tayong order. So, may dalawang types itong logistic na to. Shopee supported logistic at yung isa naman non-Shopee supported logistic. So ano-ano nga ba ang mga meaning ng dalawang yan? Ano ang function ng dalawang yan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng Shopee supported logistic? Ito yung third party o ito yung 3PL na integrated. Sila yung license na mag-ship, magdala, at mag-deliver sa ating mga buyers. Sila yung direct na nagsiservice at nag-aabot ng mga orders ng ating mga buyers. Ano naman yung non-Shopee logistic? Non-Shopee logistic, mga 3PLs din to. Mga third-party logistic partners. Mga riders din to. Kaya lang, hindi sila integrated o hindi sila connected sa Shopee. Although, binibigyan sila ng permission na maging rider ng mga seller. Kasi dito sa non-Shopee supported logistic, ang mga sellers kasi nito, nabigyan ng permission ang mga seller na pumili ng gusto nilang rider outside Shopee. So, ano-ano nga ba ang advantages and disadvantages ng Shopee logistic and non-Shopee logistic? Ang advantage kasi ng Shopee supported logistic, itong ating mga sellers, tayong mga sellers, ay madali tayo nakakapag-arrange ng mga orders ng ating mga buyers. Mismong sa Shopee app, natin a-arrange yung kanilang mga orders. Yun yung basic na ginagawa natin kapag may order sa atin sa Shopee o sa Shopee platform. Madali nating makokontak si rider para i-pick up yung ating mga orders. Advantage pa ng Shopee supported logistic is pwede mong i-track yung order mo o yung order ng buyer mo. Pwede mo siyang i-report sa customer service kapag na-delay o hindi dumating yung order mo. At isang advantage pa ng Shopee supported logistic, kapag nawala ang parcel mo, babayaran niya ni Shopee sa'yo. Ano naman ang advantage ng non-Shopee supported logistic? O ito yung mga 3PLs natin o mga riders natin na hindi connected sa Shopee. Sellers, pwedeng mamili kung sinong rider ang pipiliin niya para mag-deliver o maghatid ng order ng kanyang buyer. Ang shipping fee medyo mababa. Medyo mababa siya. At ang travel time ng order mo, oras lang, nasa buyer mo na. Pwede nilang i-Gcash o pwede nilang bayaran online. So, ano naman ang disadvantages ng Shopee logistic at non-Shopee logistic? Ang disadvantage
ng Shopee supported logistic. Sa mga riders, minsan, inabot na ng gabi, hindi pa na i-deliver sa'yo. Minsan naman, kulang ang mga riders. Kaya hindi rin na i-deliver sa'yo yung parcel mo o napipick up yung order ng buyer mo. High intensity orders. Ibig sabihin ng high intensity orders, maraming order, maraming deliveries. Kaya minsan, natatagalan. Natatagalan yung pag-deliver sa'yo ng order mo o pag-pick up ng order ng buyer mo. Isa pang disadvantage is yung nasa warehouse. Kasi minsan kapag kasi maraming warehouse na pinanggagalingan ng isang parcel. Minsan kasi nasa warehouse pa lang, may damages na. Sira na yung packaging, bukas na yung bubble wrap, may damages na yung pinaka-product itself, hindi na mabasa yung waybill. So, may mga ganong instances na kaya hindi na i-deliver kasi may mga issues na yung parcel o product. So, ano naman ang disadvantage ng non-Shopee supported logistic? Ito yung mga 3PLs o riders natin na hindi connect. Isa na dito kapag nawala ang parcel ng rider na hindi connected sa Shopee, walang responsibility doon si Shopee. Si seller ang may full responsibility doon sa parcel na nawala o na-damage. Yan sasagutin ni Shopee. Unless na yung rider nila ang nakawala o nasira, pwede nilang ibalik yung bayad kay seller. Disadvantages din ng support, Shopee support logistic is marami charges, may mga deduction. So, I do hope na medyo naintindihan nyo ng konti itong mga logistic partners na. Kapag sinabing logistic partners, ito yung ating mga riders. So, yun lang. I do hope na meron akong na-share na maganda-ganda. And kung may question kayo, mag-comment lang kayo. Just leave a comment. And please paki-subscribe sa aking mga platforms, mga social media platforms. So, yun lang. And hanggang sa susunod na video. Bye! Thank you for watching.